Buhay na Diyos. God is good. Salamat po, Ama. Purihin dakila ng ating Panginoon. Hambing sa ulan na ating nasisilayan ngayon, ganun tayo kalaya na maaaring gumalaw sa mundo. Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama. Kung narinig niyo po ang bahagi ng ating Mami Beth, gusto ko pong itumbok, gusto ko pong susugan yung pahayag niya na ang bawat partes ng ating katawan mula ulo hanggang talampakan, dalawa lang ang idudulot. To create and to destroy. Positive, negative po yun. Yung dalawa na yan. Kaya doon sa paggamit na yon ng kalayaan na yan, tayo mismo makapipili. Subalit, lagi po natin tatandaan na ang kalayaan na ito, hindi ipinagkaloob sa atin ng Ama na gamitin natin na tayo humatol. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Wala tayong karapatan. Amen? Ang mata, kung ano man makita ng mata mo, anong marinig ng tenga mo, masambit ng labi mo, o ng puso mo. Ano man ang pumasok dyan, sa dalawang yan, sa sarili mo, wala tayong karapatan at laya na dapat ay humatol sa ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, purihin dakila ng ating Panginoon, sapagkat mula nang naakay ako sa dakong ito, na itungtong ang aking mga paa sa banal na dambanang ito na ipinagkulob ng ating Panginoon sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ang kalayaan ng aking buhay ay ipinagkaloob na rin po niya. Yun po yung naramdaman ko po na hinugot ng Ama ako sa mundo ng tao. Kami po bilang mga alagad, kaps, tagasunod, maging kayo po. Kaya i-treasure po natin, pahalagahan po natin, sapagkat yung paghugot ng Ama sa atin sa mundo ng taong tao ay isang paghugot ng pagwala doon sa pagkakulong natin sa mundo, kundi ang kalayaan ay binigay na ang Espiritu na mismo ang magbibigay at gagalaw sa iyong katawan. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Ang buhay po naming mga lingkod ngayon ay para ng ibon na kumakampay sa himpapawid. Pagdating ng dapit hapon, natutulog, payapa. Opo, marami mang pinagdaraanan, subalit napakalaki pa rin ang pagkakaiba. Sapagkat ang kalayaan na ibinigay ng ating Panginoon, hindi mo na ititimo sa isip mo, hindi mo ititimo sa puso mo dahil alam mong hindi makatutulong sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kagaya ng sinambit ni Mami Beth, kung ang laman ng isip mo ay makakadistract sa'yo, reject. Ngayon, kung ang laman ng puso mo ay gayon din, reject. Ganun lang po. Kaya bilang kami po yung mga lingkod, ako po mismo sa aking sarili, na sumpungan ko po ang kalayaan nang ako po ay pinagkalooban ng ating Panginoon na sa dakong ito ay mapatahan sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, ang handog ng Diyos sa bawat isa para magpakilala siya sa atin at nagpakilala siya sa atin ay relax na buhay. Amen? Dahil, sumunod ka sa akin, sabi niya, pasanin mo ang krus mo. Subalit hindi ibig sabihin na pababayaan ka niya kahit pinapapasan niya sa'yo, kundi siya mismo rin ang papasan. Sumunod ka lang sa kanya. At sa dakong ito, yun po yung kalayaan na aking natanggap. Na sa dating buhay, sabi nga, ang pumapasok sa isip ay, nako, bukas may bayarin naman ako, maghapon na mag-iisipin mo na yon. Ngayon hindi mo na isipin, sapagkat alam mo na binigay na ng Ama ang karapatan na siya ang panaligan at manahan sa puso't isip mo na siya yung tutupad sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, lahat po ay may kalayaan, sabi nga ni Mami Beth at ng mga kapatid ko nagbahagi. At ang bawat kalayaang ito, halimbawa po sa karamdaman, pinalaya ka ba ng Ama sa karamdaman? Opo, pinalaya. Pinalaya. Lahat po kami nagkaroon ng karamdaman, pinalaya. Paano mo ito ibabalik sa Kanya? Bakit kanya pinalaya? Anong reason? Yun po yung, anong dahilan bakit kanya pinalaya? Hindi ibig sabihin na pinalaya kanya sa karamdaman para muling magbalik ka sa mundo. Yun ay isang paalala ng ating Panginoon na pinalaya ka sa karamdaman, akin ka na anak. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po, hindi po kasi ito nabibigyan ng pansin ng lahat ng tao. Subalit, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ito po ay patuloy na iniaaral sa bawat isa. Inihahasik po itong aral na ito na ang tunay na Ama na nagbibigay laya sa ating lahat ay naghihintay din na siya naman ang makinabang kung paano tayong pinalaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Bakit nga po?
yung oras na ito, kung wala po ang dakong ito, kung wala pong isang apukunching na tumupad sa dakong ito, at walang bahagi ang banal na Espiritu, nasaan po kaya kayo ngayon? Di ba yung iba nakikipag-tongits, yung iba magsasabong, yung iba makikipag-chismisan, yung iba, ang dami po, kung saang-saang dako na ihahakpang ang paa, sabi nga ni Mami Beth, pati ang mga kamay kung ano mata lahat. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung natungtong po ang bawat isa sa dakong ito at pahahalagahan po ninyo, yun na po yung kalayaan na ipinagkakalob sa inyo ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit? Dahil nalalaman nyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na inihahasik bawat araw-aral, ay hindi pala ako dapat mag-isip dahil may Diyos. Hindi pala ako dapat malumbay dahil may Diyos. Hindi pala ako dapat malugmok dahil may Diyos. So ibig sabihin, alam mo na ngayon na hindi ka nag-iisa. Kaya kung paano sa dakong ito, ino-offer ang kaya ng Diyos, huwag po natin ibaliwala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po. Bawat araw, ang pasubalingan ng Ama, anak, hambing kung paano ang isang isda. Kapag ninasa mo na ito ay isigang, halimbawa ay bangos, isisigang mo. Subalit wala kang mga gamit na para pang sigang, wala kang gulay, wala kang kamatis, wala kahit na ano, inisip mo lang isisigang siya. Nakatalaga ka isigang. Isigang mo yung bangos. At ng oras na ilagay mo, kulang ka pala sa gamit. Ibig sabihin, pag kulang ka ba, hindi ka na mag-iisip kung ano yung pwede mong gawin sa bangos. Di ba marami siyang paraan na pwede mo gawin po siyang paksiw, pwede mo rin gawin siyang prito, para simple lang. Anong nais ko po ituran sa inyo? Gayon din po, kung sa dakong ito, sa palagay po ninyo, ay hindi nyo maisuko yung inyong mga sarili, araw-araw po tumungo po kayo at may paraan ang Diyos kung paano kayo pasusukuin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, may paraan ang ating Panginoon. Kaya sa madaling salita po, hindi tayo po ang naglilingkod sa inyo sa bawat araw. Sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, alam po na ating Panginoon kung paano niyang mailalapat na mabihag ka niya at hindi ka na muling mabalik sa mundo ng tao. Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ang maibabahagi ko po sa inyo na pasasalamatan mo na dinanas mo kung sino ka noon. Pasasalamatan mo sapagkat makikita mo na ngayon ang pagkakaiba kung paano nagtatrabaho ang Diyos sa katawan mo. Amen po ba yun? Sa bawat tinutupad bawat isa, upang higit niyo pong damdaman ang pagtupad ng ating Panginoon, mag-flashback po kayo. Amen? Mag-flashback po kayo. Para makita niyo po na ang pagtanggap ng Diyos sa ating lahat ay pagbibigay laya upang higit nating maramdaman kung paanong lumingap ang ating Panginoon na may ginamit po katauhan ang ating mahal na Apo Kunching na sa bawat araw ay patuloy na inihahayag ang katotohanan ng Diyos at yun ang patutuon niya na gusto niya tayong nililingap araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po ang karampot pong bahaging ito ay makapagdulot po sa inyo ng pagninilay, karamdaman, kawalan, at lahat ng bagay na pinapasan. Hindi po pala ito kailangan marubdob mong tatanggapin. Kung sa dating po ay marubdob mo itong sinasabi mo na, paano kaya ako? Paano kaya ang buhay ko? Wala akong ganito, wala ka ako kahit na Kung natatanong mo yun sa unang buhay, ngayon hindi mo na maitatanong. Kundi ang isasagot sa'yo ng Diyos, anak, kasama mo ako, may magagawa ako para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, maituon po natin, maipokus po natin yung isip natin na napakalaki ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya sa bawat araw po, kung paano po ang ating bansa ay binabayon ang ulan, sa ibang bansa naman po ay binabayo ng buhawi. At nakita ko po sa FB ng aking kaibigan po sa bansang Amerika, ang buhawi ay halos natataob na po ang mga barko na nakahimlay sa karagatan. Humihingi po ng panalangin ang bawat isa. Kaya kung paano ang dakong ito ay tunay na banal at ang ipinagkaloob na banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay patuloy nag-uulat ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Halina po kayo, makiisa po tayo sa kagustuhan ng ating Panginoon upang sa iilan man tayo nasisilayan na makatutupad ng mabuti sa ating Diyos.
ay patuloy na maantig ang kanyang puso upang maraming masalba. Buhay po ba ang Diyos? Nananalig po ako doon sapagkat malinaw pong tinura ng ating Panginoon. Ako'y nagmamasid sa bawat araw. Ni saglit man ay hindi ako lumilisan. Namamasdan ko ang sanlibutan at hindi nawawalay sa aking pananaw. Kaya't ang sino mang sa akin may katapatan, kalugod-lugod na aking masdan. Kaya ang sino mang sa akin ay nananalig ng lubusan, kakamti ng aking pagmamahal. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po yung kalayaan na ipinagkaloob ng ating Panginoon at naipahiwatig na po ni Mami Beth, kung nahimay-himay, kung yung kalawakan po na yon ay nahimay na po sa bawat isa, napakarami po. Bigyan po natin ng kaukulan na ang kalayaang ito ay ang Diyos naman ang makinabang sa atin. Amen? Wag na po tayo, sapagkat kapag tayo po sa kalayaang ito ang makikinabang, sigurado ang gusto natin mundo. Amen? Subalit, alam na ng Ama na hindi tayo mapapabuto sa mundo ng tao. Kaya tayo naririto, inuulatan ng banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching upang makalaya ang ating isip, makalaya ang ating mata, makalaya ang ating puso, makalaya ang ating mga kamay, ang ating mga paa, at tupdin po natin ang tamang landas kung saan tayo ipinatutungo ng ating Panginoon sapagkat ang nasa niya ay huwag tayong mapahamak kailanpaman. Mga kapatid, okay lang na may karamdaman. Okay lang na wala kang pera. Okay lang na maraming kulang sa'yo. Yun ay dahil tao ka. Subalit, hindi okay kung patuloy kang magkakasala sa kabila ng iyong kawalan. Kundi sa kabila na anuman ang kulang, ialay natin sa Panginoon ang kalayaan na ibinibigay niya na siya naman ang gumalaw sa ating mga katawan. Ibigay po natin ang buong buo. Ipabihag po natin ang ating puso't isip upang ang kalayaan ng ating Panginoon na makakilo sa ating katawan sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay hindi po maudlot. Amen? Sapagkat kapag ang banal na Espiritu, sabi nga ni Mami Beth, ang nangingibabaw mula ulo hanggang talampakan at nakapasok sa puso mong tinataglay, tuwirang iyong mararamdaman na ang Diyos na buhay ay tunay na buhay na sa tabi mo lang. Hindi mo man siya nahawakan at nakikita, subalit mismo sa iyong katawan, nakapasok siya na hindi mo namalayan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, halina po kayo. Karamdaman, lahat po, kung ano man po yan, may magpapalaya ang ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Purihin ng Diyos, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Napakagandang pagbabahagi po at sa tuwi-tuwi ng titindig ang inang pastol at ang mother of the house. Kung kayo po ay nakikinig na matama, kung kayo mataimtin nakikinig sa kanilang pagbabahagi at ng pagbabahagi ng bawat kapatid na dito ay tumatayo, mayroon pong kaunting na nadadagdag sa ating pagkatao. Amen po ba? Ano po yung pagkatao? Ibig kong sabihin, meron po tayong natututunan. Meron pong nadadagdag sa ating kaalaman. At kung tayo nga ay tumatanggap, tayo ay nagagalak. Amen po ba doon? Amen na amen po doon. Di po ba? Yayamang wala pa po ang mahal na Apo Kunching. Mayroon po akong isang kapatid na nag-uumigkas ang kanyang damdaming makapag-alay ng awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Para sa kapatid ko ito, nakakanta bukas. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo upang awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.